Ilang pulis ang isinangkot ni alias Totoy sa pagkawala ng 34 na sabongero. Aabot ng 30 yan. Kasama na yung mga pulis at sibilyan yan. Sa pagitan ng buwan ng Abril 2021 hanggang Enero 2022, 34 na sabongero ang isa-isang naglaho sa iba't ibang bahagi ng Luzon at hindi na nga muling natagpuan pa ng kanilang mga kaanak. 19 sa mga kalalakihang ito ay mula sa lalawigan ng Laguna, 6 ay tubong Maynila, ang 6 ay mula sa Batangas at ang 2 ay taga Bulacan. Lumipas ang maraming mga taon at tuluyan na ngang nabaon sa limot ang kaso ng mga nawawalang sabongero hanggang sa pagpasok ng buwan ng Hunyo taong kasalukuyan. Isang mapait na balita ang isiniwalat ni alias Totoy, isang suspect na nagpakilalang magiging witness. Ayon nga sa kanya, hindi raw bababa sa 100 katao ang pinaslang na may kaugnayan sa online sabong. Kabilang rito ang mga reported cases ng 34 na nawawalang sabongero. Dagdag pa rito, inilibing di umano ang kanilang mga katawan sa ilalim ng lawa ng Bulkang Taal. Sa video na ito mga kabayan ay ating tatalakayin ang ilang mga kaganapan at ang mga panibagong pagsisiwalat ni alias Totoy hinggil nga sa kaso ng pagkawala ng mga sabongero sa iba't ibang panig ng ating bansa. Sa paggulong nga ng mga araw, tila mas nagiging komplikado at mas nagiging misteryoso ang kaso na ito at marami nga ang nadadawit, kabilang na ang miyembro ng kapulisan, opisyalis ng gobyerno, mga mayayamang tao at maging isang artistang babae. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Unang umingay ang issue tungkol sa pagkawala ng mga kalalakihang magsasabong noong April 28, 2021. Lumabas ang isang video footage kung saan makikitang naglalakad habang nakaposa si Michael Bautista at ine-escortan ng 2 kalalakihan sa bayan ng Santa Cruz sa Laguna. Nasundan pa nga ito sa paglabas ng isang cellphone video noong May 2021 kung saan mapapanood ang 2 pang sabongero bago nga sila tuluyang maglaho na parang bula sa pareho ding lugar. 3 buwan ang makalipas noong August 30, 2021, lumitaw ang isang kopya ng video mula sa CCTV kung saan makikita ang isang grupo ng mga kalalakihan na may bitbit na mga baril ang sapilitang pumasok sa bahay ni Ricardo Lasco sa San Pablo City sa Laguna. Pagkalipas ng ilang minuto, makikitang tangay na ng mga lalaking ito si Lasco papalabas ng bahay at bitbit pa ang isang kahon na sinasabing naglalaman ng mga alahas, mamahaling relos at mga pera. Hindi na nga muling natagpuan pa ang lalaki matapos ang tagpong ito. Ayon sa pamilya ni Lasco, nagtatrabaho bilang breeder ng manok at isa rin daw master agent sa isabong ang lalaki. Ayon sa kapatid ni Lasco, nagpakilala di umanong mga NBI agents ang mga lalaking pumasok sa bahay ng kanyang kapatid at naghain pa ang mga ito ng arrest warrant laban kay Lasco kung saan sinasampahan ito ng kasong large-scale estafa. Ayon kay San Pablo Chief of Police Gary Alegre, walang isinagawang operasyon ng NBI noong araw na mawala si Ricardo Lasco. Sa pagpapalit ng taon, January 5, 2022, naiulat naman ang pagkawala ng magkapatid na Jeffrey at Nomer Depano. Hindi na di umano nakauwi pa sa bahay nila sa Hagonoy, Bulacan ang 2 matapos itong magtungo sa isang sabungan sa Lipa, Batangas. Kalaunan, natagpuan nga ang kanilang van malapit sa isang tulay sa MacArthur Highway. Ayon sa mga magulang ng 2, pinilit lamang daw ni Nomer si Jeffrey na sumama sa naturang event dahil hindi naman daw ito marunong magsabong. Hindi nila inaasahang ito na pala ang huling beses na makikita nila ang 2 nilang mga anak. Kinabukasan, January 6, 2022, naiulat naman na hindi na rin nakauwi ang 3 pang sabongero na sina Edgar Malaka, Alexander Quijano at Atong Sakdalan. Pare-parehong tubong Hagonoy sa Bulacan. Ito ay matapos silang magpaalam na magtutungo rin sa isang online sabong event sa Lipa, Batangas. Nasundan pa nga ang mga kaso ng pagkawala ng mga kalalakihan na ito at lahat ng mga ito ay konektado sa sabong. June 13, 2022, 4 pa na magsasabong ang nawala sa Manila Arena. Nasundan pa nga ito ng pagkawala ng 6 pa na kalalakihan sa isang CCTV footage na kuha noong araw na iyon
makikita ang convoy ng mga sasakyan na papalabas ng Sabungan sa Santa Ana, lungsod ng Maynila. Ang Toyota Tamaraw FX na nakita sa video, pag-aari pa ng isa sa mga nawawalang sabungero na mula naman sa Rizal. Tumigil ang parehong FX sa Osmeña Highway kung saan bumaba ang isang lalaki at pagkatapos ay muli namang sumakay sa kasunod nitong sasakyan. Matapos mai-report nga ang pagkakawala ng mga sabungero mula sa Laguna, isang hindi pa nakikilalang lalaki ang nakuhanan ng CCTV na nagwi-withdraw ng pera gamit ang ATM card ng isa sa mga nawawalang lalaki. Ayon sa asawa ng may-ari ng ATM card, 29,000 pesos ang natangay mula sa kanyang asawa. Dito na nga mga kabayan unang naipalabas sa mga balita ang issue hinggil nga sa sunod-sunod na pagkawala ng mga sabungero. February 2022, natagpo naman ang isang abandonadong mamahaling sasakyan sa isang restaurant sa Malate, Manila na sinasabing ginagamit bilang service ng mga magsasabong. Ayon sa kapulisan, umaandar pa ang makina ng nasabing sasakyan pero wala ng tao sa loob nito kaya agad na tinitingnan ang anggulo ng panibagong pagdukot na may kaugnayan pa rin sa sabong. Lumabas sa inisyal na investigasyon ng Philippine National Police o PNP na karamihan sa mga nawawalang kalalakihan ay may koneksyon sa dayaan sa sabong. Ayon sa arena manager ng Sabungan at maging sa mga security guards na maaaring nagkaroon ng dayaan katulad ng match fixing at posibleng pag-double cross sa naganap na sabong na naging sanhi ng pagkawala ng mga sabongero. Kalaunan, ipinag-utos ng Department of Justice sa NBI ang agarang investigasyon hinggil nga sa pagkawala ng 20 kalalakihan na may koneksyon sa sabong. Ilang araw makalipas, naging malaking issue na nga ang kasong ito hanggang sa magpasa ng resolusyon sa Senado na hinihikayat ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o ang PAGCOR na suspendihin na nga ang lahat ng operasyon ng e-sabong o ng online sabong. Sa pagpapatuloy nga ng investigasyon, 8 katao ang pinaghihinalaan ng kapulisan na dawit sa pagkawala ng mga sabongero. Kalaunan, 5 witness ang nagdawit naman sa negosyanteng si Atong Ang na siya di umanong utak sa pagkawala ng mga magsasabong na agad namang itinanggi ng negosyante. Hanggang sa noong December 2022, inanunsyo ng DOJ na kinasuhan nila ang 3 miyembro ng kapulisan na di umano'y may koneksyon sa pagnanakaw at pagkidnap kay Ricardo Lasco. Inilabas din ng mga pulis ang mga larawan ng 6 na security guard ng Manila Arena na sinasabing sangkot sa pagkidnap sa lalaki. June 2025, isa sa mga suspects ang lumutang at nagsabing handa siyang tumistigo sa korte. Ayon kay alias Totoy, dumarami na ang banta sa kanyang buhay at maging sa buhay ng kanyang pamilya. Bukod dito ay gusto na rin daw niyang itama ang kanyang mga pagkakamali. Ayon sa suspect, malaki ang posibilidad na ang nawawalang 34 na mga sabongero ay maaaring patay na at kasamang nailibing sa ilalim ng lawa ng Taal. Sa kanyang mga salaysay, sinabi ni alias Totoy na gamit ang mga tie wires ay sinakal at tinorture. At ayon pa nga sa kanya ay tinawag itong killing ni Sopli. Ito nga hanggang sa tuluyan ng patayin ang mga biktima. Samantala, ang mga sabongero na di umano'y nandaya sa sabong ay ibinigay di umano sa isa pang grupo. Iginapos daw mga ito at isinakay sa isa pang van. Sa kanyang salaysay, sinabi ni alias Totoy na 108 ang dinukot na kalalakihan na may kaugnayan lahat sa online sabong. Ito ay sobrang layo sa report ng kapulisan na 34 lamang. Ayon sa report ng 24 oras, isnad ni alias Totoy na binayaran daw ng 2 milyong piso ang mga dumukot kay Ricardo Lasco dahil ninakaw at pinagkakitaan di umano ng biktima ang mga online sabong broadcast na nakuha nito bilang isang master agent. Hindi pinangalanan ni alias Totoy ang nagutos ng pagdukot at maging ang grupo na kumidnap kay Lasco. Saad pa ng suspect na siya ang personal na nag-abot ng bayad sa mga salarin para isagawa ang pandurukot at nagpakita pa nga ito ng video para patunayan ang kanyang mga sinabi. Ibinulgar din ni alias Totoy na may isang sikat na babaeng personalidad ang di umano'y alpha member ng grupo na sangkot din sa pagkawala ng mahigit sa 100 sabongero.
Hindi na ito pinangalanan pa ng whistleblower dahil ayon naman sa kanya ay alam naman daw ng mga tao kung sino ang tinutukoy niyang artistang babae. Sa tuwing magkakaroon daw ng meeting ay lagi itong kasama at posibleng isa rin sa magiging susi sa kaso na ito dahil marami itong nalalaman hinggil nga sa operasyon ng grupo. Maging ang hanay daw ng kapulisan ay nabahida na naman ang reputasyon dahil muli na namang nadawit ang ilan sa kanilang hanay sa misteryosong kaso ng pagkawala ng mga sabongero. Agad namang nagsagawa ng inisyal na investigasyon ang National Police Commission o ang NAPOLCOM para tingnan ang mga isiniwalat ni alias Totoy. Nabuhayan naman ng pag-asa ang pamilya Lasco at ang pamilya ng iba pang nawawalang sabongero na mabibigyan na ng hustisya ang nangyari sa kanilang kaanak. Umapila naman ang pamilya ni Lasco kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa PNP na muling buksan ang kaso ng nawawalang sabongero para mapanagot ang mga utak ng krimen na ito. Pero ang mas nakakabahala sa mga lumalabas na mga updates sa ngayon, sinabi ng mismong DOJ Secretary na si Boying Remulla na ang pinakautak o ang mastermind sa lahat ng pangyayaring ito ay isang makapangyarihang tao sa ating bansa. Ang impluensya di umano ng taong ito ay kayang-kayang umabot sa Supreme Court at hindi daw basta-basta ang kalaban dito. Hindi naman pinangalanan ni Remulla ang sinasabing mastermind pero binigyang diin ng DOJ na sobrang kilala ang taong ito. Ayon sa report ay hindi bababa sa 30 katao ang involved sa pagkawala ng mga sabongero. 20 sa mga ito ay miyembro ng kapulisan. Ang iba ay sinasabing aktibo pa sa serbisyo. Ayon pa kay Remulla, lumalabas na mayroon ding involved na opisyal ng gobyerno at maging mga individual na mula pa sa Visayas region. Samantala, tutulong naman ng Japanese Embassy at ang Philippine Coast Guard para subukang hanapin ang mga bangkay ng nawawalang sabongero na ayon sa lumutang na suspect ay itinapon sa ilalim ng Taal Lake upang kumpirmahin na rin ang mga claims na ito ni alias Totoy. Pero sinabi ng PCG, hindi magiging madali ang paghahanap na ito sa mga bangkay dahil na rin sa lawak ng lawa at gayon din ang mga peligrong pwedeng idulot ng Bulkang Taal. Gayunpaman, sinabi nila na nakahanda na ang kanilang 60 technical divers at naghihintay na lamang ito ng utos mula sa DOJ. Sa paglutang ng isa sa mga suspect, lumalabas sa mga panibagong kagimbal-gimbal na impormasyon hinggil sa kasong matagal nang nabaon sa limot. Ito na kaya ang tuluyang tutuldok at magbibigay ng linaw at hustisya sa kaso ng mga nawawalang kalalakihan na involved sa issue ng online sabong. Mahahanap pa kaya ang mga bangkay ng missing sabongeros gayong sinasabing matagal na itong itinapon sa kalaliman ng lawa ng Taal? Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.